Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini sa next 7 days? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, okay, magsimula na tayo. Indecisive. Ano to? Kasi ang dating ulit yung nangyayari dito at ang topic ay walang collaboration, walang teamwork. Na para bang nahihirapan yung iba sa inyo. Nahihirapan siyang umaksyon ba? Hindi niya alam kung sasabihin niya ba to sa person niya. Na yun nga, hindi sila magkaintindihan. Na para bang lagi silang salungat. Ganun ang dating sa akin. Nahihiya siya o nahihirapan siyang i-express ang kanyang feelings o thoughts na yung sitwasyon nila parang hindi na sila compatible. So may ibang Gemini na nakakaramdam ng ganitong sitwasyon. Either nangyayari na to, mangyayari pa lang. Ito yung possible partner o person. Pero tingnan natin kung karelasyon ba to o kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, ka-workmate. Sa ka-workmate siguro kasi ano to career card. Para bang yung investment niya dito nasayang dito. Yung effort, money, time. So probably sa work to. Lalo na kung business tong pinag-uusapan. O career, o ka-workmate, o sabihin natin pares kayong nag-work for a cause, o sabihin natin pares kayong entrepreneur, freelancer, na may teamwork. Ganun eh. Pero at least, dun lang siya. Hindi siya sa relationship. So, ito yung possible person dito. Ito yung parang walang
cooperation, na ka-workmate o business partner. Virgo, Sagittarius. King of Diamonds at Two of Hearts. Ano kaya ito? So, either manliligaw to o ito mismo yung karelasyon. Parang ano siya, businessman o career-oriented person. Kasi kung karelasyon na to, don't worry kasi nandun naman yung respect, understanding, care sa connection. Pero kung manliligaw pa lang to, kaya lang to na to eh. Ibig sabihin, dumating na to sa iba sa inyo. Nanliligaw na siya. Hindi siya yung paparating pa lang. Dumating na to. Na nanliligaw sa iba sa inyo. So, mabuti naman intention niya. Lalo na nga kung businessman o businesswoman, career-oriented person na lang in general, o mayaman siguro. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, kung gano'n ang sitwasyon, dumating na nga, nanliligaw sa iba sa inyo. O sila mismo yung nanliligaw. Yung person niya ba, mukhang type din siya dito. Kasi kung nanliligaw yung iba sa inyo, kayo yung nanliligaw, type naman kayo. Kung kayo yung nililigawan, mabuti naman ang intensyon. Okay? So, case-to-case basis. Ito. Unang senaryo. Applicable to sa iba sa inyo na pangalawang marriage na nila to. So, kung ganun na pangalawang marriage na nila, o marriage, may jealousy na maaring mangyari. Whether jealousy, dahil nagsiselos, baka may iba, o may naiinggit sa iba sa inyo. Depende, case-to-case basis naman eh. Ganun ang dating dito, may jealousy nga. In all forms na to. Pero malaki chance na baka mag-away yung nasa relationship. At yun nga, jealousy ang pinag-ugatan. Malaki din ang chance ng separation. Ngayon, kung dito relasyon, edi ang naiinggit o maiinggit pala ay possible ka-workmate. May inggitero dito. O hater, basher. Ka-workmate.
Oh, anyways, punta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? Basahin ko na lang. Kuha ko ng 3. So, sabi, work easy. Allow yourself to be in the flow and enjoy what you do. Listen to your inner compass. Wow, ang ganda ng drawing. Allow yourself to connect with what you are passionate about. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.